Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Let us open our Bible in the book of Exodus, chapter 20, from verses 18 to 21. Atin pong basahin ang salita ng Diyos. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta, at ang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, "Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami." Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya. At ang hindi kayo magkasala." Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Pinupuri, dinadakila at sinasamba po namin kayo, aming Panginoon Diyos, sa umagang ito, sa inyo pong kabutihan, katapatan, at walang hanggang pag-ibig na aming pong patuloy na nararanasan sa aming pong buhay. Salamat sa pribileyo na kami ay nagsama-sama upang sa inyo'y sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat din sa mga kasama namin through online worship celebration. And it is our prayer that all of us would be given by you, by the divine power and authority that comes from you, to come together to worship you in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, pagpalain ninyo inyong salita na aming pag-aaralan. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa aming kalagitnaan. At walang ibang tumanggap ng papuri, pagluwalhati at pagsamba, kundi kayo po lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos, makakaupo na po kayo. We're going to continue our study about rekindle. At ngayon nga po, ang pag-aaralan po natin ay rekindle your passion to hear God. Naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay gusto po nating madinig ang tinig ng Diyos. Sino po ba sa atin dito ang gustong madinig ang tinig ng Panginoon? Okay? So, meron tatlo na gusto makadinig. Okay? Ang tanong ko po, bakit nyo gusto madinig ang tinig ng Panginoon? Okay? Marami po ang pwede po tayong madinig na tinig, di po ba? At unusual para sa atin bilang tao kung madidinig natin ang tinig ng Panginoon. Sa mga nagsabi na gusto nila madinig ang tinig ng Diyos, matapos po nating madinig ito, handa po ba tayong tumalima sa kanyang pangungusap sa atin? Kasi parang sanay lang po tayo na ang buhay po natin, simula nang tayo panganak at magkaroon po ng kaisipan sa mundong ito, nagpupunta po tayo sa simbahan, dumadalo po tayo ng mga gawain patungkol sa Diyos, nakikinig po tayo ng mga taong nangangaral ng mga salita ng Panginoon ukol po sa Diyos. But what if it is the Lord Himself who would speak to us? Are we willing to hear and listen to the voice of God? Maraming tao po kasi ay hindi po sila aware sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang gusto nilang gumawa ng himala ang Panginoon, tumugon sa kanilang pangangailangan, o di kaya baguhin ang kanilang sirkumstansya. But what if God will talk to us? And what if God will speak to us audibly? Kakausapin niya tayo ng nadidinig ng ating dalawang tenga ang kanyang pangusap. Handa po kaya tayong sumunod sa anuman sasabihin ng Panginoon? The truth is, there are 4 types of voices that we hear in our lifetime. 4 na uri po ng tinig na nadidinig po natin sa ating pong buhay habang tayo ay nabubuhay. Unang-una, ang tinig po natin sa sarili po natin. Okay? At ang kadalasan, ang tinig po ng ating sarili ay nagbibigay po ng comfort sa atin. Sasabihin sa atin, "Wag mong kainin yan." Sasabihin ng doktor, "Bawal sa iyong ganito, bawal sa iyong ganon, kasi tumaas ang cholesterol mo, tumaas ang triglyceride mo, so hindi mo dapat kainin to." Kaya lang pag nakakita ka nun, di ba? Gusto ko to. Gusto ko yan. Para sa akin yan. So,
That's the voice of ourself na madalas it falls into the three categories na tinatawag ng Bible na lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. At every time na pinakikinggan po natin ang tinig ng ating sarili, mas madalas na tayo po ay nagkakamali. Then there's also the voice of Satan na nangungusap po sa atin. Ito po yung tinig na tinutokso tayo na gawin ng isang bagay na alam po nating bukod sa hindi tama ay hindi makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Pero dahil ito po ay makatutugon sa tawag ng laman, ito po ay makapagbibigay kaluguran sa ating sarili at tila parang pleasing sa ating mata. Marami rin pong tao ang nakikinig sa tinig po ni Satanas. And there's another voice, this is the voice of the world. This is the voice that we hear around us. Okay? Ito po yung mga sistema ng mundong ito, pamamaraan ng mundong ito, at iba't ibang mga bagay-bagay na iniaalok ng sanlibutan ito, na in the natural, kung dito lang po tayo nakatingin sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid, hindi po natin makikita kung anong plano ng Diyos sa ating buhay. But thanks be to God sapagkat meron pong tinig ang Diyos. At ang tinig ng Diyos comes in a way na pwede po tayong kausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na ating pong binabasa, salita na ating pong nadidinig, salita na habang binabasa po natin ay nagbibigay rema o buhay sa atin po yung pangungusap ng Diyos at salita po na malinaw na nadinig po natin ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Now the question is, sa apat na tinig po na to, sino ang mas madalas po nating pinakikinggan? Sino ang mas merong malakas na tinig at pangungusap na ating pinapansin? Okay? Yung pong kapatid ko, salamat sa Panginoon sapagkat akala ko next week ko operahan. Kahapon pala siya inooperahan. Inadmit siya nung Friday at pagkatapos kahapon ay ginawa sa kanya yung laparoscopic procedure na kailangan gawin sa kanya. 5 po yung punto sa kanyang sikmura na pinasukan po nung laparoscopic na yun. At nung makuha po yung bato sa kanyang gallbladder ay ganyang karami. So sabi ko nga benta mo kay Ding ng magamit, ng mapakinabangan, di ba? Narami po sa inyo natatawa, pero honestly speaking, kahit kailan hindi ko pa po napanood po yung bagong teleserye na yon na pinapanood at sinusubaybayan niyo. Kaya lang nadidinig ko po yung ibang mga tao at meron nga pong nagva-viral pa, di ba? Na kapag sa klase, pag sinasabi ng teacher, kung ikaw ay present, huwag mo sasabihin yung salitang present. Just to have fun, ang isisigaw mo ay ayun, alam na alam nyo, di ba? Kaya lang, eto nga po yun We are so familiar with the things of this world at alam po natin ang mga nangyayari sa paligid natin. But what about the things that God wants to communicate to every one of us? Are we hearing God loud and clear pagdating dun sa mga bagay na yun? Ang katotohanan, mga kapatid, maraming maaaring magsilbing hadlang para hindi po natin mapakinggan ang pangungusap ng Diyos sa ating pong buhay. At ito po ang unang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. What are the hindrances to hearing God's voice in our lives? Mga balakid para hindi natin mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Kasi yung naunang 3, bihasa na tayo ron. Ang totoo nga, habang tayo po ay narito at maaaring nakikinig ng mensahe ng salita ng Panginoon, pero pinakikinggan mo rin yung sarili mo sapagkat kumukulo yung iyong sikmura at naiisip mo na pagkatapos nito, ay kakain ka ng masarap na pagkain. O di kaya iinom ka ng malamig na milk tea. So, that's the voice of yourself, pinakikinggan mo. Or, maaaring marami pang bagay na pinakikinggan mo. But look at it this way. What are the things that hinders us to hear God's voice? Unang-una po, yung unfamiliarity. Yung hindi mo alam na nangungusap na pala ang Panginoon sa iyo. Okay? Ayon po sa talatang binasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 18, ang sabi ng salita ng Diyos, nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Bakit? Sino ba naman ang hindi manginginig sa takot? Yun lang makadinig ka ng kulog, makakita ka ng kidlat, at makadinig ka pa ng trumpeta, nasabay-sabay na dumadagundong,
tayo ba ay mapapanatag kapag ka nadinig natin yung mga bagay na yun? Tandaan po natin, Israel was almost under slavery for 400 years in the nation of Egypt. And then, Moses led them away from Egypt to the land of promise. And while they were on their way, nakita nila ang mga himala at kababalaghang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Until one day, they reached Mount Sinai and they heard the voice of God through thunders, through lightnings, and through the sound of the trumpet. Sino ba naman ang hindi kikilabutan? Sino ba naman ang hindi matatakot? Kaya lang mga kapatid, bakit sila nanginig sa takot? Sapagkat first time po nila ma-encounter ang Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, totoo ang Panginoon ay Diyos na mabait, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagbigay sa bawat isa po sa atin. But God is also a holy and a righteous God. Na ipinakikita ng salita ng Panginoon dito, the power, the majesty, the Almighty God is able to manifest and express Himself. Alam niyo mga kapatid, at tatandaan niyo, nung ang ating Panginoong Kristo ay nasa halamanan ng Getsemani at pagkatapos siya ay huhulihin na ng mga sundalong Romano at tinanong si Judas, sino dito sapagkat kasama ng Panginoon ang kanyang mga alagad habang siya ay nananalangin. At nung dumating na po yung mga sundalong Romano at dadakpin na ang ating Panginoong Kristo, tinanong si Judas, sino sa kanila? At ang sabi, sino dito? Si Jesus. At ang sabi ng Panginoon, ako ang inyong hinahanap. Alam po ninyo, matapos mangusap ng Panginoon, that time, matapos niya sabihin, ako, bumulagta. Biglang nabulagta yung mga sundalo na naroon sapagkat at that moment, Jesus was so consumed by the presence of God in His life. And suddenly when He spoke, those soldiers fell down. And imagine the power of God, the Father God, manifesting Himself while Moses was on Mount Sinai and the people of God was on the foot of Mount Sinai. Nadinig lang nila yung kulog, nakita lang nila yung kidlat, nadinig lang nila yung trompeta at natakot na po sila. Mga kapatid, naniniwala po ako. The reason being kaya ang mga Israelita po ay natakot because they were unfamiliar about God. Hindi nila lubos nakilala ang Diyos. Totoo na ipinapangaral sa kanila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ang patungkol sa Diyos. Pero at that moment, puro head knowledge lang ang kaalaman na meron sila. Pero at this point in time, the Lord God manifested Himself. At makikita natin, when Moses had an encounter with God, nung makita ni Moses ang isang nagliliyab na halaman na hindi natutupok, at suddenly nadinig niya ang pangungusap ng Diyos, sabi ng salita ng Panginoon, Moses, take off your sandals, for the place where you are standing at is a holy ground. Anong ginawa ni Moses? Tinanggal niya ang kanyang panyapak at yumuko siya sapagkat sa takot din po niya sapagkat nangungusap ang Diyos sa kanya. Mind you, gusto ko pong sabihin sa atin, pag hindi pa po natin lubos na nadinig ang pangusap ng Diyos, ang unang papasok sa atin ay takot. Sapagkat no one can stand before the presence of God without fear of his life. Pangalawa, na hindrance to hearing God's voice is uninterested. Di po sila interesado. Sabi nga ng Exodus chapter 20 verse 18, tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. So, sa takot nila na baka sila ay mapahamak sapagkat nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos habang siya ay nangungusap kay Moises, sinabi nila, huwag na ang Diyos, ikaw na lang. Kayo na lang, Moises. And oftentimes, kung ito i-apply natin sa ating buhay, sapagkat unfamiliar tayo sa tinig ng Diyos, mas gugustihin pa natin, merong ibang tao ang nagtuturo sa atin ng mga bagay ukol sa Diyos.
Because sometimes, the person who delivers the message of God, the person who delivers the Word of God into our lives, delivers it in such a manner na nagiging maganda ito sa pandinig po natin. But what if kung biglang darating ang Panginoon at mangungusap sa atin at sasabihin sa atin, katulad ng pangungusap na ginawa ni Nathan kay David, ikaw ang taong iyon. Paano kung sasabihin ng salita ng Panginoon sa atin at merong gagamitin ng Diyos na mangungusap sa atin? Are we still willing to hear, or just like the Israelites, we will become uninterested to hear the voice of God in our lives? The truth is, even to some of you who are watching right now, kaya hanggang ngayon, di pa kayo dumadalo sa church. Kasi wala kayo talagang marubdob na desire. Wala kayong passionate na desire to really hear from God. And you are just at the comfort of your home watching and not joining us together in worship because right now, hindi nyo pa kayang i-give up kung ano man yung dapat nyong i-give up para sa Panginoon. And to some of us who are here, perhaps you are here because napipilitan lang tayo sapagkat kasama natin ang ating mga magulang, kasama natin ang ating mga kapatid, o meron tayong inanyayahan, pero ang totoo, hindi rin po tayo talaga interested. But look at it this way. These are some of the hindrances for us to truly hear the voice of God in our lives. Pangatlo, unwilling. Hindi po nila talaga gustong madinig ang tinig ng Diyos. Sabi dito, the same verse, at sinabi kay Moises, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Alam niyo mga kapatid, sometimes it requires open rebuke to every one of us kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. But not many people are willing to hear an open rebuke to all of us. Sa tinagal-tagal ko na pong pagpapastor, next year I'll be celebrating my 20th year as an ordained pastor. But I have been a Christian now for the past 31 years of my life. Sa tinagal-tagal kong nagpastor, nakita ko po, may mga tao na handa pong makinig, may mga tao na pinipilit makinig, at may mga taong tinitiis lang nilang makinig ng salita ng Panginoon. At hindi lahat ng tao na humihingi ng payo po sa akin ay alam kong pakikinggan ako. Alam niyo ang pinakamahirap sa lahat? Yung makikinig ka sa kanila, sa litanya nila, ng mahabang oras. At sa iyong pakikinig, pinipilit mong intindihin, unawain, at abutin yung tao. Kasi yun po ang trabaho ko bilang pastor. As a counselor, as a messenger of the Lord, is to hear what the people of God would like to say. So pakikinggan ko po. Kaya lang nakakalungkot, pagsasabihin mo na sa kanila kung anong tama at kung ano ang pangungusap ng Diyos. Still, hindi po nila pakikinggan yun. Ang gagawin pa rin po nila yung mga bagay na gusto nilang gawin sa kanilang buhay. And no wonder, because the people of Israel during that time, they also did that to God Himself. Kahit na Diyos na ang nangungusap sa kanila, mas gusto pa nilang ang mangusap sa kanila ay si Moises at hindi ang Diyos. At panghuli, they were uncertain. One of the hindrances of hearing God's voice is because of uncertainty. Bakit? Sabi nga rito, at baka mamatay kami. The truth is, every time God speaks to all of us, there is something that we need to give up. There is something that we need to let go. There is something in us that we really need to leave behind in order for us to do what God wants us to do. Mga kapatid, sino po sa atin ang magsasabi na mahirap sumunod sa Diyos? Ako po, aaminin ko, mahirap talagang sumunod sa Panginoon. At ang totoo, hindi lang mahirap. Kailangang mamatay ka sa sarili mo para sumunod ka sa Diyos. Kasi, yun yung requirement ng salita ng Panginoon. And that's the reason why nobody can follow God, nobody can obey God on their own. Wala ni isa man sa atin na maaaring makasunod sa Diyos sa sarili po nating kakayanan, kalooban, kalakasan. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kailangan po natin ang isang
force inside of us, and that is none other than the Holy Spirit who resides in us, that would give to us the divine enablement to follow and obey God. Bakit? Because it requires dying to self. Kasi ito po yung pangamba nila. Baka mamatay kami. Ano sabi ng Panginoon? Whoever wants to be my disciple should what? He should leave behind, he should take up his cross, and he should follow the Lord Jesus. Kinakailangang mamatay siya sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod siya. So, every time na madidinig natin ang pangungusap ng Panginoon, meron at meron tayong kailangang talikuran, iwan, at kailangang mamatay tayo ron para tayo po ay ipasan po natin ang ating krus at makasunod sa ating Panginoon. Now, kung ano po yun, ang Panginoon ang mangungusap sa inyo. Sometimes, when I pray for every one of you, minsan mas mabuti na wala akong nalalaman eh. Basta pinagpe-pray ko lang kayo. Kasi pag meron akong nalaman, it brings me to a position of knowing na kinakailangang i-battle ko sa prayer yon at kinakailangan hanggat hindi ko nakikita yung manifestation na tinibag ng Panginoon yon, winasak ng Panginoon yon, inalis ng Panginoon yon, I won't stop praying for every one of you. Why? Because I know that that is God's will for your life. Kaya, minsan, mas convenient yung mag-pray ka lang in general. Lord, abutin niyo po si kapatid na ganito. Bigyan niyo po siya ng katugunan sa kanyang pangailangan. Kasi pag nalaman mo kung ano ang pinagdaraanan ng tao na yon, you have the responsibility in your hands to pray with all of your heart hanggang sa makita mo yung katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay ng tao na yan. And I praise and thank God sa buhay ni Sister Ann. Sapagkat saksi po tayo, mga kapatid, sa nais gawin ng Diyos sa kanyang buhay. I praise and thank God every time nakakausapin ko siya, tatanungin ko siya. And there is an improvement that God is doing in her life. Why? Because when I pray, and when I pray for every one of you, I battle in prayer. And I come before God, I stand before God and I say, Lord, pinaalagaan niyo po sa akin itong mga tao na to. Anong kailangan kong gawin para makita ko ang katuparan ng iyong plano at layunin sa kanilang buhay? And it takes dying to myself. Bakit? Sa totoo lang, minsan gusto ko nang sumuko sa pagpe-pray sa ilan po sa inyo. Pero hindi dapat Kasi yun po yung dying to self. Because alam ko, pag ang Diyos ay nagbigay ng pangako, pangungusap, at Kanya pong plano sa buhay ng bawat isa sa atin, tutuparin po yun ng Diyos sa atin. Pero pag tayo'y sumuko, tumalikod, at tayo po'y umalis sa presensya ng Panginoon, wala pong ibang matatalo kung hindi tayo, hindi po ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, I want you to know this. All throughout the Old Testament, the nation of Israel did not hear the voice of God. Di po nila nadinig ang pangungusap ng Diyos. Nadinig lang po nila ang pangungusap ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos at sa pamamagitan ng mga kautusan na ibinaba ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Israel saw and knew God as their Redeemer, Refuge, Judge, and Covenant-keeping God. Nakilala nila ang Diyos at nakita nila ang Diyos bilang tagapagligtas, bilang tanggulan, bilang hukom, at bilang Diyos na tumutupad ng kanyang tipan. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ng Psalms 103 verse 7, He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Sa wikang Pilipino, ito po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Ipinahayag niya kay Moises ang kanyang pamamaraan at inihayag niya sa mamamayan ng Israel ang kanyang mga gawang makapangyarihan. So, anong makikita po natin dito, mga kapatid? Si Moises ang totoong kinausap ng Diyos. Si Moises ang talagang ginawa ng Diyos na spokesperson to the entire nation of Israel when God gave the 10 Commandments to the nation of Israel. At ito po nakalulungkot. Habang si Moises ay kinakausap ng Diyos, habang si Moises ay naroroon sa bundok Sinai at ibinibigay ng Diyos ang kautusan, ang mga
pamantayan, ang mga panuntunan na kinakailangan magsilbing gabay sa bansang Israel. Ang bansang Israel ay nasa bundok ng Sinai at gumawa po sila ng Diyos-Diyosan. Because Moses was at the mountaintop, at the Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Tagal nilang nag-aantay. Noon wala pang cellphone. Noon wala pang signal na magsasabi, dyan lang kayo sa baba habang kinatatagpo ako ang Diyos. Halimbawa lang, tayo lang, di ba? Pagka tayo po'y nag-aantay nang walang signal yung ating cellphone, hindi tayo makakonek, hindi natin malaman kung ano nangyayari. Kahit na gustong-gusto natin tumawag, anong ginagawa natin? Hindi tayo, alumpi tayo sa upuan natin. Tayo tayo, lakad tayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin sapagkat nag-aalala tayo, ano kayang ginagawa ng aking mahal sa buhay? Ano kayang ginagawa ng aking kayang mga kasama? Ano kayang ginagawa? Ganun po ang tao But Moses, he was not aware that he was at the presence of God for 40 days and 40 nights. Kaya yung mga tao po, because they didn't heard from Moses, they built an image. At yun po yung kinilala lang Diyos nung sandali na yun. Alam niyo mga kapatid, when we don't hear the voice of God, malaki po ang possibility that we build an image inside of us na maaaring ito po ay self-image natin, maaaring ito po ay patungkol sa mga trabaho, karir, negosyo na meron tayo, maaaring ito rin po ay patungkol sa mga pangarap po natin sa buhay, na mas yun ang gagawin nating priority kesa sa Diyos na merong magandang plano at layunin sa ating buhay. Why? Because we don't hear from God. Kaya nga, napakalaga na maunawaan ng bawat isa sa atin that we should rekindle the passion inside of us to hear God in our lives. In the New Testament, Jesus revealed to us God as a Heavenly Father who loves us and is not willing that anyone would perish but that all may have eternal life. Sa panahon po natin ngayon, ipinakita ng ating Panginoon, ipinakilala ni Jesus ang Diyos Ama, hindi bilang Diyos na tagapagligtas lang, hindi bilang Diyos na tanggulan lang, hindi bilang Diyos na humahatol o Diyos na tumutupad ng kanyang pangako, kundi bilang isang Diyos Ama. Kaya in Matthew chapter 6, ipinakita ng salita ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong panalangin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Ama naming nasa langit. So, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na kilalanin ng Diyos bilang Ama po natin sa ating pong buhay. But not so many people are willing to hear God. However, still not many people are willing to hear God and accept His gift of eternal life through His Son. Ano sabi ng Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, many still doesn't want to accept the Lord Jesus Christ in their lives sapagkat mas pinaniniwalaan nila yung mga nakagisnan nila sa kanilang buhay. Mas pinaniniwalaan nila yung mga natutunan nila habang sila'y lumalaki. Alam po ninyo, meron po akong pinsan. Tumawag po sa akin. Sabi niya, Eric, pakipray mo naman yung kuya mo, yung asawa niya. Kakambal po yun nung pinsan ko na naka-attend na sa atin dito dati, na nasa Tangos pa tayo. At pinapapray niya yung kanyang asawa na magkakaroon po ng angioplasty. So, ia-angiogram muna. So, pinagpray ko po. Pero, sarado, dekandado, katoliko, itinapon pa yung susi ng padlock sa ilaliman ng dagat. Kaya in the natural, imposibleng mabuksan sa katotohanan. But God made a way for her to recognize God over my life. So tumawag siya sa akin at nagpapapray siya sa akin. And miracle of all miracles, na ikwento ko na rin po yata sa inyo. Nung araw na i-angioplasty po yung pinsan ko, yung bayaw ko sa pinsan, sabi po ng doktor, hindi na natin tutuloy yung angioplasty sapagkat nakita sa angiogram, 30% na lang nung arteries ng kanyang puso ang barado. Noon ang nakita, 50 to 70%. Kaya ang recommendation ng doktor, i-angioplasty po siya. Pero alam nyo ba, sometimes God uses the circumstances that we face in life in order for every one of us to come to God.
Parang ma-force po tayong lumapit sa Diyos. Parang ma-force po tayong tumawag sa Kanya at hilingin na kumilo siya sa ating pong buhay. Inaalis tayo ng Diyos sa comfort ng ating buhay, sa sitwasyon na kung saan panatag na lang tayo upang matuto po tayong magtiwala at manikluhod sa Kanya. Bakit? Sapagkat doon lang po natin pakikinggan ang tinig ng Diyos sa ating pong buhay. Mga kapatid, it's high time for you and me to once again hear God in our lives. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, how to rekindle your passion to hear God? Paano po natin muling panunumbalikin ang ating pong kasigasigan sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon? Unang-una, alamin po natin ang tinig ng ating pong pastol. Know the voice of the shepherd. In John chapter 10 verse 3, okay, sa wikang Pilipino, pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Sino po ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ng salita ng ating Panginoon, kilala ng mga tupa ang boses niya. At tinatawag ng dakilang pastol ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Do you remember the day that when you heard the voice of God, when you heard the message of God, when you heard the word of God that was being preached to every one of us, do you remember that time na para bang ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin, na para bang hindi tayo makapayag na hindi natin sundin ang pangungusap ng Panginoon. And right where we were that time, while we were hearing the word of God, suddenly tears were flowing from our eyes. Suddenly there was so much conviction in our hearts na kapag hindi tayo tumayo at tinanggap natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, parang hindi tayo mapapanatag sa ating buhay. Do you know why? Because that is the kairos moment of our life. That is the moment when God was speaking to every one of us and He was calling us in our own name. Kaya ako po, never ko makakalimutan yun. February 18, 1991, Monday, mag-aalas 9 ng gabi. Meron nagbabahagi sa amin ng salita ng Panginoon habang ako po ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Nung gabi po na yun, nandun lang po kami sa villa po namin at may nag-share sa amin ng salita ng Panginoon. At nung tinanong po, handa ba kayong tanggapin si Jesus sa iyong buhay? Tumayo po ako noon. Tapos lumapit po ako sa harap. Marami po kami roon, siguro mga 20 po kami naroon. And to my amazement, 2 lang kami lumapit sa harap. Pinataas po yung kamay namin at nagtaas naman ako ng kamay. Kasi malinaw na malinaw eh. Kailangan ko ang Diyos ng sandali po na yun. Kaya, tanaas ko yung kamay ko. At ako po'y umiiyak na tumatanggap sa Panginoon. Simula po ng sandaling iyon, nagbago ang buhay ko. Hindi ko sinasabi na ako po ay nakapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang totoo po kasi, sa loob ng 31 taon na ako po'y kumilala at tumanggap sa Panginoon, marami rin po akong nagawang pagkakamali. Marami rin po akong nagawang pagkakasala. But one thing was very clear to me. God called me. I heard the voice of God that time. And I know that I have to respond to the message of God that was being delivered to me that time. And that's the reason why up to this very present day, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay ko, nananatili po akong nakatayo sa inyong harapan at tumutugon sa panawagan ng Panginoon. And I am challenging you today. Hindi po aksidente na nandito kayo. Kahit na kayo po'y naanyayahan ng inyong mga mahal sa buhay. O hindi aksidente na nakakapakinig kayo ng salita ng Panginoon na kasakasama po natin ngayon through online worship celebration. God knows your name. And He is calling every one of us. Kaya lang, do we know the voice of the shepherd in our lives? Panoorin po natin ito. Saglit. One more time. Oh, one is.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Okay. So nakita po natin yung isang pangyayari na pinatunayan na totoo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. The sheep recognizes the voice of their shepherd. If you truly say that you have received Jesus in your life as your Lord and personal Savior, hindi po mahirap para sa ating madinig ang pangungusap at tinig ng ating Panginoon. Kaya lang, what are the reasons why? Bakit hindi natin madinig yon? Kasi ito po yung pangalawa. Let us keep away from other voices. Katulad po nung nakita po natin, meron tatlo at sinubukan nilang tawagin yung mga tupa. Pero hindi nakinig sa kanila. Pero nung yung totoong pastol na ang tumawag sa kanila, tumalima sila. Anong sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians? On that day, the trumpet of God will sound, and the voice of an archangel will shout, and then the dead in Christ shall rise first, and we who are caught up alive will be brought up in the air to meet the Lord Jesus. Ang tanong ko po, madinig kaya natin pag sumigaw na yung anghel ng Diyos? Madinig kaya natin kapag tumunog na ang trompeta ng kalangitan bilang hudyat na ang Panginoong Jesucristo'y tinatawag na ang bawat isa sa atin? O baka pinakikinggan po natin ang pangungusap ng ibang mga tinig. Sabi ng John chapter 10 verses 45, kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala na ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba. Sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. Tulad na napanood po natin, the sheep were not listening to the other voices. Why? Because they don't know that voice. Even though nagpapahiwatig ng pagtawag yung mga tao na kanina na nakita po natin para lumapit yung mga tupa, pero wala. Deadma lang. Di sila pansin. Pero kapag yung totoong pastol na po nila, yung tumawag sa kanila, nakita natin, di ba? Lumingon sila. At nung makita na nila, yung pastol nila, agad po silang naglapitan. Tatandaan niyo po ba, si Samuel, na propeta ng Diyos, na kinausap ng Panginoon, sa 1 Samuel chapter 3, na tinatawag siya ng tinig ng Diyos, pero ang pinupuntahan po niya ay yung paring si Eli sapagkat hindi niya alam kung anong tinig ng Panginoon. But then after 3 voices na pangungusap ng Panginoon, sabi ni Eli sa kanya, anak, bumalik ka. At pag nadinig mo, minsan pa ang tinig ng Diyos, sabihin mo, ano po ang pangungusap ninyo sa inyong lingkod? At nung ika-4 na beses na nadinig po niya ang tinig ng Diyos, anong sabi? Si Samuel ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Mga kapatid, gusto ko pong maunawaan po natin. You might be hearing my voice
as your pastor. But there is no true voice that we should hear except the voice of our true shepherd. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay na uma-attend kayo pag Sunday. Nakikinig kayo ng salita ng Panginoon. Okay na nanonood kayo ng mga ibang mga preachings. Okay na nagbabasa kayo ng ibang mga devotionals. Okay na tayo po ay dumadalo sa ibang mga gawain. Pero wag nating kalilimutan, mas dapat pakinggan po natin ang pangungusap ng Diyos sa atin pong buhay. I remembered the time when I was seeking God in my life. Sabi ko, Lord, 3 bagay. Una, tutuloy ko ba ang pag-aaral ko sa gusto kong pangarap na maging arkitekto? Pangalawa, papasok ba ako sa negosyo sapagkat mayroong business opportunity na nag-aantay po sa akin? O pangatlo, ako po ba ay maglilingkod sa inyo full time? But then, malinaw na malinaw sa akin. John chapter 9, verse 4. Ang sabi ng salita ng Diyos, we must do the work of Him who sent me while it is day. For the night is coming when we can no longer do the work anymore. So, malinaw na malinaw yun. Yung naunang dalawa na gusto kong gawin, hindi ko na po pinansin yun. And I pursued obeying God's will over my life. Kaya ito po ako, nakatayo sa inyong harapan. And even though, habang ako'y naglilingkod sa Panginoon, mahirap pa rin po. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon, ako po ay nakakapakinig mula sa Panginoon. Pero pinipilit ko na mag-concentrate ako sa pangungusap ng Diyos kesa sa mga tinig na nadidinig ko po sa paligid ko. Pangatlo, know the true shepherd. Malapit na po tayo matapos. Kilalanin po natin kung sino ang tunay na ating pong pastol. Sabi ng 1 chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So sumunod na verse, pero yung mga bayaran, okay, tatakbuhan nila yung pastol, ay yung mga tupa pag nasa panganib na. Bakit? Ang una lang ililigtas ang kanilang sarili. Mga kapatid, all these 12 years, from the time that I accepted the challenge to start this church dito sa Baliwag, nakita po ninyo kung paanong all the way from Cabanatuan, kahit anong oras, kahit this oras na ng gabi. Last week na nagpapatotoo si Itoy, ang hindi raw niya matandaan, nung panahong ginagawa po yung kahabaan ng DRT. There was a time, hapon pa yung service natin eh. So, aalis kami dito, matatapos yung service natin ng mga 6:30, aalis kami ng mga 7:30. There was a time, inabot po kami dahil nag-counterflow yung mga truck, yung mga trailer. 12:00 ng hating gabi, nasa San Ildefonso pa lang po kami. Sapagkat wala eh. Okay? Stalemate. Walang makagalaw. Walang nagta-traffic. Dahil ganun po talaga. Sabi niya, hindi ko makalimutan yun, sabi ni Itoy. Kasi ako tulog na tulog. Si pastor nagmamaneho. Pero yun po yung tawag ng Diyos. At hindi lang po yun, mga kapatid. Maraming pagkakataon, alam niyo po yun. Maraming pagkakataon kapag kinakailangan, I make myself available. Why? Because I know I am answerable not only to you, but to God who called me into the ministry that I am right now. Maraming pagkakataon, gusto ko rin po sumuko. Pero kapag ka naroon na ako ay nananalangin sa Panginoon, I always ask the forgiveness of God. Dahil nananangan ako sa sarili kong lakas. But thanks be to God. Ang sinimulan ng Diyos, siya ang tatapos sa buhay po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ika-4 at panghuli. Keep away from other shepherds. Layuan po natin yung ibang mga nagpe-pretend na sila ay mga pastol. Ang sabi ng John chapter 10 verses 12 to 13, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Alam po ninyo mga kapatid, it pains my heart pag nakakadinig po ako na mayroon po mga pastor na iniiwan yung kanilang pinapastorang church at bumabalik sa pagiging empleyado o di kaya naman ay nagsisimula ng negosyo sapagkat para sa kanila hindi kayang tugunan ng ministry yung pangangailangan nila sa pamilya nila kaya sila ay naghahanap buhay. Mga kapatid,
tatanungin ko nga kayo. Sabihin na lang natin na hindi ko kayo katulad na iniwan ang lahat para maglingkod sa Panginoon. Pero katulad ko kayo na handa nyo rin pong sundin ang pangusap ng Panginoon. Tatanungin ko po kayo. Kapag ka ba tayo nang hina at tumalikod sa Panginoon, lalakas ba tayo? Pagka ba tayo ay nalugi sa negosyo at tumalikod tayo sa Panginoon para mag-focus sa negosyo, nakakasiguro ba tayo na pauunlad yung negosyo natin? Pagka ba inuna natin yung karir natin at hindi na tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, makakasiguro ba tayo na magiging successful yung karir natin? Hindi. Pero pwede na habang pinupursu natin yung mga bagay na gusto nating makamit sa mundong ito, nagpapagamit tayo sa Panginoon. At malaki ang possibility na habang nagpapagamit tayo sa Panginoon, pauunla rin ng Panginoon yung mga bagay na gusto po nating makamit sa ating buhay. Bakit? Sapagkat yun ang pangako ng salita ng Panginoon. In Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But there are some people who preaches the Word of God na in such a manner na para bang pag nagbigay ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Pagka ito'y ginawa mo para sa Panginoon, ito ang isusukli ng Panginoon sa iyo. Hindi po yun, mga kapatid. I am not a prosperity gospel preacher, but I believe in the prosperity that the gospel can give to every one of us. Na gusto kong sabihin sa inyo, more than what God can give to every one of us, God Himself is more than enough kapag tinanggap po natin siya sa ating buhay. Hindi yung mga bonus na tatanggapin natin sa mundong ito. Kasi kung nasa Diyos po tayo, secured po tayo. Alam po nating may kapayapaan tayo, may kagalakan tayo, may kasaganaan tayo, sapagkat hindi po tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So I challenge every one of you today, know the voice of God over your life. It's high time for us to give up our emotions. It's high time for us to give up all our frustrations, everything that hinders us to hear the voice of God. Alam niyo mga kapatid, by God's grace, pupunta po ako ng Israel, kaming mag-asawa, at doon po ipagpe-pray namin kayo. And I challenge every one of you. Hindi ko nasabi ng Tuesday, pero next Sunday, si Mami naman ang magpipreach po rito. Susundin ko po yung next Sunday si Mami. So, kung kayo po ay may prayer request, sulat po ninyo sa papel. Hindi pwedeng, alam naman ni Lord yun eh. Kasi ganito po yun. I want you to understand this principle. Sabi nung kaibigan kong Hudyo, 100% Jew, when you pray to God, all over the world, it is a long-distance call. But when you pray to God in Jerusalem, in Israel, it is a local call, direct line to God. At ako mismo, napatunayan ko po yun. Sapagkat nung nagpunta po ako ng Israel in year 2000, 2 page po ng papel, 2 pad paper po yung hawak ko. Sinuot ko po yun doon sa Wailing Wall. Lahat ng isinulat ko po na prayer request po ron, tinugon ng Diyos. So, effort lang ang gagawin nyo. Isusulat po ninyo yung prayer request nyo. Lalo-lalo na yung mga imposible na alam nyo kailangan ang Diyos ay tumugon sa inyong buhay. Baka naman humingi kayo kagad ng mapapangasawa. Teenager ka pa lang, huwag muna. Diba? Tapusin muna yung pag-aaral. Okay? Pero yung alam ninyong Diyos na ang makatutugon, sulat nyo na yun. Pero kapag ka 30 years old na kayo, talagang kinakailangan humingi na kayo ng mapapangasawa, di ba? Kasi yun yung kalooban na ng Panginoon. Okay? So, kaya challenge ko kayo. Kasi yung iba, alam naman ng Lord yun, kahit hindi ko na maibigay yun. Mga kapatid, that is a prophetic gesture. Na kayo mismo sinusulat niyo yun. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po babasahin yun. Last Sunday, may mga nagbigay na po sa akin ng mga prayer items. Nakasalansam po yun sa table ko. And then every given opportunity, pinapatong ko po yung kamay ko, pinagpe-pray ko, Lord, ngayon pa lang, katagpuin niyo na po sila. So, if ever na hindi niyo po magagawa yun today, next Sunday, bigay niyo po kay Mami yun. Susunduin ko na po kasi si Mami. Siya po magbabantay sa mga anak ko. Pag-pray niyo rin po si Mami, nakayanin po niya. Pero ito po yun mga kapatid eh. The voice of God.
is what we need to hear in our lives. Because the voice of God will give us a clear direction sa buhay po natin. Kapag ang Diyos ang nangusap, sigurado po ang tagumpay sa buhay ng bawat isa po sa atin. I want us all to stand up and I want us to pray. If I'm going to ask you a question this morning, kailan po yung huling sandali na nadinig nyo na malinaw na nangusap ang Diyos sa inyo? And oftentimes, kapag ang Diyos ang nangusap, kinakailangan meron po tayong isuko, kinakailangan meron po tayong talikuran, kinakailangan meron po tayong iwan sapagkat may ipagagawa ang Diyos na mas dakila sa ating buhay. But this is one thing that I want you to understand. Pag ang Diyos ang nangusap, ang unang-unang ibibigay niya sa atin ay ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Kaya aawitin po natin itong awit na nagbibigay po ng kapayapaan sa ating puso. I want just to see. Maaaring pagbalik ninyo sa inyong mga sariling bahay, pagbalik ninyo sa inyong mga sariling trabaho, pag-aaral, balik na naman tayo doon sa routine ng buhay na yan. So this is the right place, the right time right now for us to hear the voice of God. So I want us to close our eyes, to bow down our heads. And while we are singing this song, I want you to commune to God right now. Kausapin ninyo ang Panginoon. At payagan natin na mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, walang naisin ang puso ko sa piling mo. Aawitin pong muli ng ating mga kapatid ang kantang ito. Let us remain silent before the presence of God. At payagan nating mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa himig ng awiting ito na ating pakikinggan, let us close our eyes, let us bow down our heads, and let us lift up our hands before heaven. Kapayapaan namumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa,
Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Come on, let's declare. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Once again, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Let the instruments play and let us just be still before God at this moment. Let us feel the presence of God in our midst. Payagan nating mangusap ang Diyos sa atin sa sandali pong ito. Hindi kailangan ng kulog, hindi kailangan ng kidlat, hindi kailangan ng tunog na ng trompeta, sapagkat sa pangungusap ng Diyos, may dala itong kapayapaan. Sapagkat sa piling ng Diyos, wala na tayong hahanapin pa. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang mapantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sapagkat hindi kayo ang Diyos na dapat naming katakutan, kundi kayo ang Diyos na dapat naming lapitan, sapagkat nakasisiguro kami na sa aming paglapit sa inyo, kami ay pakikinggan ninyo. Kaya naman bigyan niyo po kami ng puso, O Diyos, na handa rin pong makinig sa inyong pangungusap sa aming pong buhay. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba, puso na handang sumunod sa anumang pangungusap na sasabihin ninyo sa bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpasakop sa inyo. And right now, I pray with all of my heart, minister to every person who hears this message, O God, who hears the sound of my voice. And I pray in the name of Jesus that you speak to every one of us, that let us hear your voice that would give an assurance to every one of us that you hear our prayers, that you are more than willing to do a miracle in our lives, that you are more than willing
to meet us at the point of our need. That you're more than willing, O God, to heal us, to give us a breakthrough, to give us a deliverance, and to restore everything that the devil has stolen sa buhay ng bawat isa po sa amin. I pray, Panginoon, kahit sila na mga kasama namin online, na kumilos din po kayo sa buhay ng bawat isa po sa kanila. And I pray in the name of Jesus, let us hear the voice of the shepherd, none other than the Lord Jesus Christ sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na tumawag sa amin at kayo ang Diyos na dapat naming sundin. And so, God, this morning, I pray a prayer of blessing for your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin. Join us again next Sunday as we conclude our series about Rekindle. Pagpalain po kayo ng Diyos at salamat sa inyo pong pagsama sa amin. God bless you all.